Hello everyone! So usapang Beatles naman tayo ngayon, usapang gitara. So ito ang 5 sa mga medyo madadaling kanta ng Beatles na pwede sa mga beginner guitar players. Okay? So let's start. Song number 1, Love Me Do. Ito, naniwala kasi hindi, 3 chords lang to. Okay? So it's in the key of G. So yung intro niya, G, 4 na counts. 1, 2, 3, 4. Next is C. 2, 3, 4. Balik ulit sa G. Then C ulit. So yung 2 chords na yon for intro. Mamaya yung 3rd chord dun sa bridge yun. Pero the rest of the song, verse pati chorus, puro G major pati C major. Tapos every chord sa verse, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yan, puro 4 lang. Until umabot ka dun sa so, C, dodoblin mo. Love me do. GC, 4 na bilang. Yun lang yan. Pagdating sa bridge, D, C, tapos G. Okay, so yung D, C, doble yung D. 2, 3, 4, so. Sa guitar solo naman niya, yun rin yun. D chords, tapos C, tapos G. Puro ganun lang yun. Tapos babalik rin sa verse, G. Alam nyo na yun, G and C lang yung verses until sa ending. Puro ganun lang yan. So napakadali, Love Me Do. It was released noong 1962. So dyan nagsimula lahat ng Beatles history. Alright. So pag beginner ka, yan ang talagang napakadaling aralin, Love Me Do by the Beatles for absolute beginner. Hindi mo kailangan aralin yung adlib agad. Aralin nyo muna yung chords, yung strumming ng chords. Okay. Song number 2 is Yellow Submarine. So medyo medyo whimsical, imaginative, and storytelling song to. So para kang nagkikwento, pero sumasabay lang yung chords dun sa verse. So itong chords niya, original key niya is F sharp. Pero pag beginner ka, pwede mo nang itaas ng konti sa G. Okay, so ang pinaka chord progression niya is G, D, C, pati G. So puro G, D, C, G tayo, di ba? Tapos merong A minor, E minor, A minor, C, tapos D. So imagine niyo pag nagkikwento ka, in the town where I was born. So parang nagkikwento ko na may konting beat. In the town where I was born, lived a man who sailed the sea. And he told us of his life in a land of submarine. Ganun lang siya, di ba? Tapos yung chorus niya, G and D lang. We all live Ganun lang yung chorus niya. Okay? So, isipin nyo, parang nagkikwento ka lang sa ano. Tapos, tandaan nyo lang kung ano yung word, yung first word. In the town. Di ba? Kung saan babagsak yung chord. So, check nyo yung tablature. Maraming resources dito sa internet. I-google nyo. May guitar, ano yun? Yung guitar... ano yun? Ultimate Guitar. So, check nyo doon. Makikita nyo yung chords. Original key is F sharp. Naka-flat down sila. Half step down. Pero, yun nga. Pwede nyong i-G yan. G, D, C. Okay. Okay, song number 3. Ito talaga ang isa sa mga recognizable song nila. Okay, medyo late ito lumabas. Release in 1970. It is called Let It Be. So it's known for its comforting, medyo uplifting, and inspiring song siya. Tungkol dun sa mommy, actually, ni Paul McCartney.
Hindi siya actually si Mother Mary na iniisip natin. Pero actually, yung nanay ni Paul McCartney yan. Okay? So, it's in the key of C. Ang chord progression ay C, G, A minor, F. Yun yung first line. Yung second line, C, G, F, E minor, D minor, C. Kasi may pababa yun na mabilis. Yun yun. F, E minor, D minor, C. Okay? If you can play that, yung chord progression na yan, yung chord progression na yan, yun na yung halos buong verses niya. Yung chorus niya is A minor, G, F, and then C. And then C, G, F, E minor, D minor, C. So medyo umuulit lang yung mga patterns niya. Pakinggan nyo mabuti. Tapos madali yung tugtugin. Yung guitar solo niya, verse lang rin lang yun. Pero hindi nyo kailangan adlibin kaagad. For beginners, stum nyo muna yung rhythm pattern. Exciting talaga mag-solo pagka may electric guitar ka na. Pero for now, i-strum rhythm muna, pati kanta. Okay? So, move on to the next song. Okay, our next song is Hey Jude. Ito, nagpapaiyak lagi sa akin tong Hey Jude na to eh. Pero ito, it was released in 1968. Okay? And ito yung isa talagang kakantahin nyo sa jamming eh. Kakantahin nyo talaga eh. Nung ako, batang 90s, lagi ito, pang ending. O bago mag last two songs, ito lagi yun. O kahit nagja-jamming lang kayo sa garahe, ito talaga yun. So, yung chords, ang key ng Hey Jude is in the key of F. Now, kung beginner ka, mahirap yung F. Talagang mahirap yung F. So, ang gawin mo na lang, yung 3-finger F. Muna, yan muna, okay lang yan. Diba? Pwedeng ganyan ng F, o kaya ito. Pero isama mo na to. Yan, F. F major. So, the chords na kailangan nyo ditong matutunan is F major, C, yung C7, C rin siya, pero may ganito dito ng pinky sa 3rd fret, 3rd string. Kailangan yan dun sa dulo ng verses at ng chorus eh. May ganun siya okay? May C7 sus, and okay lang yan. B flat, kailangan may B flat. Ayan naman ang B flat. Pwede yung shortcutin to, ganito. Para siyang A, pero itataas mo. Different fingers. Akyat. Okay? Until ready ka nang ganunin. Pero for now, pag beginner ka, ganito muna gawin mo. O kaya dito. Huwag nyo lang isa-strum, isasama yung 6, 5, pati yung 1 string. Kasi hindi yan kasama ng chord. Pag sinama mo yan, iba. So, make sure na 3 strings lang masastrum mo. Liitan mo yung strumming. Maliit lang dito. Pwede muna yan as a beginner. And then later on, pwede ka magganto. Pagka ready ka na sa mag-B flat. Pero para lang makanta mo siya, i-mute mo yung 6th string ng thumb mo dito. Tapos i-mute mo yung 1st string ng index finger, balat ng index finger mo dito. Para muted lang siya. Tapos yung A string, paano mo mute? Yung index finger mo, dikit yung balat dito ng index finger mo, idikit mo para hindi tumunog. Tapos the rest of the strings, hindi mo na kailangan. You don't worry about it kasi na-mute mo na yung hindi dapat kasama. So yung strumming mo, pwede na medyo malaki. Ayan, di ba? So F, yung maliit na F, C7, B flat, pwede ito. Pwede yan. Walang problema yan. Until ready ka nang mag-B flat na ganito. Okay? Kung nahihirapan ka dito, talagang pwede ka mag-E, pero lalayo ka eh. Pupunta ka dito eh. Pero may iiwasan mo na naman yung ibang mga chord strings eh. So, pinakamadalas, ito talaga. A shape dito sa 3rd fret. Ayan pangit ang tunog pag sumama. So, kailangan, kung hindi mo kayang i-meet yung ibang strings, liitan mo yung strum. Ganun muna. Next chord is F major 7. It's the same as F.
Pero walang first string fret 1. Naka-open lang siya. Pwedeng ganyan. Or madalas naman hindi naman masyadong napapansin yan. So pwedeng F pa rin. Yung 3-finger F na ganyan. May F7 na you need to work on. Ganyan siya. Yung F, ganyan. Yung pinky mo sa 4th fret, 2nd string. You just need to work on that. Kung gusto mong palitin yung fingering, pwede naman ganyan. Pero practicein nyo na rin. Okay? No shortcuts on that for now. Tapos, ayan, B or B flat over A, yung ginawa nyong B flat, pwede mo nang isama ang A string. Okay? Yung A, hindi first string. May kasama yan. Okay, G minor. Paano G minor natin? Ganyan yan, di ba? Bar chord. O, kaya nyo na siguro yan kung beginner ka. Pero kung hindi kaya, pwedeng yung B flat na chord, i-fret mo tong thumb mo sa third fret, 6th string. Iwasan mo yung A. I-mute mo yung A with your index finger. Pwedeng G minor yan. Or kung hindi kaya, ito pa rin. G minor pa rin to. Okay? Pwede yan. May isa pang chord na E flat. Ang E flat, dito yan, di ba? Pero, pwede nyo gawin. Mag-D kayo, pero iakyat nyo ng 1 fret higher. Tapos, kung ano yung fret yung strings, yun lang strum nyo. Maliit na strum. Para lang matugtog nyo. Huwag nyo isasama yung D, yung other string sa taas, kasi hindi siya kasama. Pangit ang tunog nun. So, para lang matugtog nyo. Yan ang technique dyan. Okay? Alright, so let's talk about the chord progression now. Ang unang chord is F, obviously. F. Next is C. Makikita nyo to i-google nyo sa Ultimate Guitar. Next is may F over C, pero sa totoo lang, C pa rin yun. Tapos C7. Tapos balik sa F. So, ang umpisa, Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Yan. Ganun yung tema na. And then yung B flat. Remember to let her under your skin. And then balik sa C to make it F. Part na yon yung F major. F major 7, and ito talaga kailangan nyo aralan, F7. Para makuha nyo yung... May ganun yung parts na yun. May variation yun So, yun yung madalas na ending nun. Tapos yung chorus is B flat at B flat over A. So, yung B flat nyo A, and then A. And then G. Yung G nyo, G minor, pwede ito pa rin. Yun pa rin. Tuloy-tuloy lang. Ito lang yan. Tapos, after G minor, refrain. Don't carry. F, the world, C, upon your shoulder. Yan na naman yung F major 7, pati F7. Yun yun. For well you know that he's a fool who plays tuloy-tuloy lang to by making his world a C, F. Now yung na F, F7, C, C7. Tapos may so yun C, C, F, C, C7, or pwede rin, C, C, F, C7. Yun yung ending ng chorus na yan. And then the rest, ganun pa rin yun. Same thing. Yung pinaka dulo lang na masayang talagang lahat tumakanta na is F. Tapos remember yung E flat, pero D shape ang gagamitin natin. And then A. A shape, pero B flat talaga yan. Sa totoo lang, ito yan.
pwede rin ganito. Tuloy-tuloy na yun. Walang non-ending yun. May fade yun. Pero mahaba yun. Masaya na yun. Ang sayang jamin nun ng buong barkada. Okay. And last but not the least, twist and shout. Ito, grabe to. Pagmasayahan na talaga. Twist and shout, released in 1963. Ang chord progression niya is D, G, A. D, G, A. Okay, pero para siyang may yung bass niya, may introduction eh. So, yan. Meron siyang, bago mag-D, meron siyang A, B, C, D, G, G, A. So, kung beginner ka, pwedeng gamitin mo yung, talagang medyo gagamitin mo yung pinky mo rin. Third finger. Yan, sa A string. 1, 0, 2, 4, tapos D. Tapos G, G, A. Yan. So, basically, yun yung verse. Lahat yun, verse yun. Tapos yung pagdating mo dun sa, puro A rin lang yun. Yung dalawang bara sa dulo, A7 yun. Okay, and then balik sa verse. Okay, tapos meron part yun na parang interlude niya. So, for beginners, medyo mahirap yung actual na paano. So, ang mangyayari, yun ang mismo nun. Kasi kung isipin mo, this chord here, D major to. So, 5 and 4. Tapos kuha ka ng G shape. Kung alam niyo yung G na to, this is just part of the G bar chord. So, pataas lang siya. D. Tapos yung G na bar chord na ito, pataas lang yung strum. Tapos A. Yun lang siya. Tapos A, balik. Pero ito, D ulit ito eh. Itong part to, itong 4th fret, 4th fret, 4th string, tapos ito 2, sabayan. So, paulit-ulit lang yan. So, pag-aralan nyo, search nyo sa Google, merong tablature para dyan. Pero if you want this, ito lang yan. Slow mo ako. So basically, ito yun. Parang C-shape. Yan. Tapos mag-G shape yan, the bar chord. Tapos yung next na strum, yun rin yun, pero yung hanggang second string. Tapos A. Tapos A, pabaliktad. Pero ito yung i-add nyo. Yan, ito yan. Parang second fret, third string, and fourth fret, fourth string, bago bumalik sa umpisa. Yun lang siya. So, yan ang 5 beginner to intermediate. Ito yung naiisip ko na iba-ibang tema kasi. Hindi yung puro love song, puro ganun. May iba-iba yung tema. May Yellow Submarine, masaya. Twist and Shout, mas masaya. Mas maingay. Tapos Let It Be. Diba? Wala pa dyan yung Yesterday. Yung Yesterday kasi pwedeng pang beginner, pero yun nga, kung mahirap para sa iyo ang F bar chord, medyo i-listening mo muna yung Yesterday. Pero ito yung una mong dapat
check out muna at masterin. Pag natugtog mo itong 5 to, pwede ka nang makipag-inuman sa kalye. Hindi. Pwede ka nang jumam. Okay? Pwede ka nang time to shine for like 10 minutes. 20 minutes. Oras mo. Okay? Sige. So, good luck on your guitar journey, mga beginners. I'll see you in our next video.